Mga balitang pinag-uusapan, mga storyang may kinalaman sa buhay ng bawat mamamayan. Yan ang mga kwentong ating ihimayin upang higit na maintindihan ng ating mga kababayan ang nangyayari sa ating lipunan. Kasama ng mga tagapagbalita ng pambansang telebisyon sa Bagong Pilipinas, ako po si Maan Macapagal. On assignment. Bagyo, lindol, pagsabog ng mga bulkan at pagguho ng lupa. Ilan lamang yan sa mga kalamidad na nararanasan natin sa bansa. Pero gaano ba tayo kahanda sa pagtugon sa ganitong uri ng mga sakuna? Yan ang tinutukan ni Ana Zamora. On assignment. Kanselado na ang ilang flights patungo at palabas ng Bicol dahil sa patuloy na volcanic activity ng Bulkang Mayon. Nang naobserbahang bagong seismic activity ng Mount Bulusan sa Sorsogon ay Naghain ng resolusyon si Senador Sherwin Gatchalian para imbestigahan ang pagguho ng landfill sa Binaliw, Cebu City. Bukod sa bagyo, ito ang mga balitang madalas nating marinig sa radyo, telebisyon at maging sa online. Mga babala, mga sakuna, mga panganib na tila malayo hanggang mangyari. At sa ganitong mga pagkakataon, nananatiling nakaantabay ang pamahalaan. Please be assured that the government is taking all necessary measures to ensure safety, transparency, accountability, and compassionate assistance. Isa sa mga ahensyang nakatutok dyan 24/7 ay ang Office of Civil Defense o OCD. Our mandate is to administer a comprehensive national civil defense, so meaning that's protection of the people, no, of the civilians, and the national disaster risk reduction and management. So diyan pumapasok na itong mga natural hazards natin, no, because we provide that by a continued leadership in developing strategies, systematic approaches, no, and also ang isang mahalagang pinag-usapan din doon is also reducing the vulnerabilities of our communities and as well as reducing also the risks, no, to the natural hazards that the Philippines is exposed to. Pero ano nga bang relasyon ng OCD sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC? We are the executive arm of the NDRRMC, and we are one of the implementing agencies of the 40+ government and as well as private agencies, no, that are member of the NDRRM Council. So parang yun yung whole of government approach and whole of society na magkakasama lahat doon yung mahigit 44 na ahensya natin sa gobyerno. Sa bansang paulit-ulit na sinusubok ng kalikasan, ang kahandaan ng linya sa pagitan ng buhay at trahedya. Yan ay lalo pat ayon sa World Risk Index 2025, nangunguna pa rin ang Pilipinas bilang pinaka-disaster prone na bansa sa buong mundo. Pagdating dun sa DRRM na konsepto sa Pilipinas, meron tayong 4 na thematic areas doon, no? We have the prevention and mitigation, and then we have the disaster preparedness, and then we have the response, at saka yung recovery and rehabilitation. So sa mga bantang panganib katulad nung bagyo, no? So dumadaan yun dun sa 4 na stages na yun, ano? Medyo ang napapansin lang syempre dahil nakikita na natin yung malapit na dun sa response, no? Or preparedness before the response, no? Kung in terms of paghahanda, no, kapag gantong malapit na, no, January, pero may bagyo, no, or kahit yung mga bagyo season natin, ang mga bare months, no, ang ginagawa talaga natin dito, no, the right before, no, ang ginagawa ngayon at saka medyo relatively new ay itong pre-disaster risk assessment and scenario building. Ang tawag dito, acronym PIDRA, no, tapos dinagdagan na ng SB na scenario building. Ang ginagawa kasi, kailangan malaman natin saan, kailan,
at gaano kalakas o katindi yung bantang panganib na tatama sa atin. No? At ang paghahanda, ginagawa rin ng OCD kahit hindi pa tumatama ang kalamidad. Pagdating naman sa disaster preparedness, ang kahalagaan nito syempre, unang-una yung mga kakayahan, pinatataas yung kakayahan ng mga ahensya at ng mga kababayan natin, no, kung kailangan mag-training for anything, no, about preparedness, no, naghahanda hanggang dapat sa pamilya, no. Ano yung dapat mong gawin? Aalamin, pinakahalaga, mahalaga una, alam mo dapat ano yung tatama na hazard, di ba? Kung baha man to, binabaha ba kayo? Iba yung paghahanda mo kung ang hazard mo naman ay prone to landslide. So, dapat specific, no? Alam. Yon. Tapos, syempre, pagdating naman dun sa paghahanda din for response, kailangan alam din, no, ano yung mga kagamitan, ano yung mga mekanismo, no? Para kung re-responde na, kung sakaling nandyan at hindi na makakaiwas, no? And then, of course, yung dulo nun, syempre, pagka-manage na nung kung disasters man ang nangyari, di ba? Both for the agencies that are involved sa response, and then ganun din sa mga kababayan natin kung paano matutugunan itong pangangailangan. Sa pagpapaabot ng tulong, kinikilala rin ng OCD ang mahalagang papel ng dagdag suporta at pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Yung NDRRMC, that's a national, no? Kasama naman natin doon at saka sila ang lead for the thematic pillar ng disaster preparedness ay ang DILG. No? So, under the DILG, siyempre, nandun lahat ng mga local government units natin. Ano? And then, pagdating naman sa regional, meron tayong regional DRRM councils naman. Kasama din doon lahat ng mga agencies at OCD naman ang lead noon. And then, so through the DILG and through our regional offices, doon tayo nakikipag-ugnayan sa ating mga LGUs, no? Sa mga local DRRM councils din. Kasi napakahalaga siyempre, kumbaga sila yung mga frontliners at saka mga nandun talaga on the ground, no? At even hanggang hindi lang probinsya, kundi hanggang sa munisipyo, hanggang sa syudad, at saka sa mga barangay, no? So, ganun yung ugnayan na natin doon, no? Because at the end of the day, no, sila ang frontliners, sila yung mga local DRRM workers natin, di ba? And then yung as we go up the level nung sa gobyerno, syempre, assistance ang binibigay natin. So tuloy-tuloy yung koordinasyon natin doon. Sa pagpasok ng taong 2026, agad na inulan ng bansa ng mga balita gaya ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Tiniyak naman ng OCD ang kanilang mahigpit na pagbabantay sa bulkan. Ang unang-unang tinitingnan natin doon is safety and security, no, ng mga kababayan natin at saka nung mga local DRRM workers, no, or local or national na mga DRRM workers. Pangalawa, pagdating dito sa Mayon, ang naging challenge even nung mga nakaraan, yung haba nung nandun sila sa evacuation center. 'Di ba? Umabot yun nakaraan parang mga 6 na buwan. 'Di ba? Imagine yung kalahating taon na ganun yung haba nung pagresponde, no, evacuation centers, no. Ang hirap noon, no. So yun yung isang challenge. And then at the same time, no, mga lessons learned from before, no, na syempre iisipin mo na yung psychosocial services sa ating mga kababayan, yung kabuhayan, 'di ba? Na hindi naman pwedeng walang kabuhayan, no, yung mga ganoon, no. And of course other needs, no, doon sa evacuation. Katuwang din ng OCD sa pag-agapay sa ating mga kababayan ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang DSWD naman, sila naman ang lead for the thematic pillar ng response. Diba? Kaya pagdating doon sa mga family food packs, sila yung nangunguna doon, no? Doon sa managing the evacuation center, so DSWD doon. And then hanggang sa local, no? Mga municipal, provincial, and city social welfare and development office. So sila naman yon. But then the other offices also, no, are providing also like OCD. We also have yung mga hygiene kits, no, yung mga other kung mga shelter materials man ito. So mga non-food items naman, no. Nakaantabay din ng Department of Health para sa mga serbisyong medikal. So kasama rin doon yung prepositioning ng mga medicines, no, yung mga medical na pangangailangan doon ng mga kababayan natin sa health center. So it's really a whole of government approach, no. Kumbaga ito yung pinatutupad natin na lahat ng ahensya kasali ay may kanya-kanyang toka para pangalagaan itong pagtugon sa ating mga kababayan. Ang bagyo, pag-aalboroto ng bulkan, at iba pang kalamidad ay mga banta na patuloy na hinaharap ng Pilipinas. Dahil dito, sinisikap ng pamahalaan na maghanda ng mga pangmatagalang solusyon para sa kaligtasan ng bawat Pilipino. Kung mga
mga long term naman kasi ang pinag-uusapan dito, well, of course, we have yung mga resettlement, no, para dito sa mga areas, no, and at the same time, yung mga kabuhayan din nga, no, kasi usually yun yung isang nagiging challenge sa atin kapag mag-resettle tayo ng mga kababayan natin, di ba? Yung kabuhayan, kasi Yes. babalik at babalik kasi nandun yung kabuhayan. Tama. So, isa yun sa tinitingnan natin. Susunod sa On Assignment. Yung paghahanda sa ganitong mga bagay, hindi ito ginagawa dahil nakikita lang natin papalapit na, di ba? It's really part of yung kumbaga araw-araw na pamumuhay, no? Mula sa national at regional, ibinababa rin ng pamahalaan ang tulong hanggang sa mga komunidad. Kaya naman importante para sa OCD ang pagkakaroon ng mahigpit na koordinasyon sa mga barangay. Meron tayong mga contingency plans ng munisipyo, no? Na kumbaga doon nakapaloob kung ano yung mga dapat gawin kapag ganito na. So, ito yung kumbaga ipinatutupad pagka ganito na kailangan ng mag-evacuate, no? Kasi kahit halimbawa, for example, no, nag-alert level 3, no? So, pag alert level 3, automatic meron na tayong database agad dahil dun sa mga planong yon, nakikita na agad na aabot ng mahigit 3,000 na mga pamilya ang kailangan ilikas. Yung mga ganong datos, kumbaga mabilis. Noon pa man, nagsisilbi ng kanlungan ng mga paaralan sa panahon ng sakuna. Ngunit nagiging dahilan din ito ng kanselasyon ng klase o pagka-delay ng pagkatuto ng mga estudyante. Actually, year in, year out, no, tuloy-tuloy na kumbaga ko-construct itong mga evacuation centers, no. But then again, ang challenge syempre natin, no, ang daming LGUs natin, no, ang daming mga kahit sa isang LGU hindi lang yan dapat isang evacuation center, no. Of course. So yun yung isang challenge natin doon, ano. Pero may isang magandang landmark bill, no, or law that was enacted last year or 2024, no. Ito yung Ligtas Pinoy Centers Act. Okay. So napirmahan ito, no, ng ating Pangulo, no. Dito kasi itinatakda sa batas na ito na dapat talaga mandatory magko-construct, no, ng mga designated na evacuation centers sa bawat lugar, lalo na sa mga LGUs, no, doon sa mga syudad, munisipyo, no, na dapat mayroong designated para hindi na nga yung mga eskwelahan yung nagagamit, no. Sa pagsisimula ng taon, hindi lamang mga balita tungkol sa bulkan ang bumalot sa bansa. Umugong din ng isang trahedya, partikular na ang tungkol sa Cebu landfill na muling naglatag ng tanong tungkol sa kaligtasan. Yung initial na investigation ay syempre dahil nga itong gabundok na mga basura, no, this is a landfill. Tapos nabanggit mo lindol, di ba? Syempre gagalaw yon, and then yung pag-ulan syempre, no, ng mga bagyo, no. So syempre magsisipid siya doon at saka kumbaga ay ang stability nung ganon, no? Kaya yun yung una nakita, no. Kaya gumuho ito, no. Pagdating naman, Angelic, sa pagtugon, no, ang direktiba kasi talaga ng Pangulo sa NDRIMC, no, at saka sa OCD and other member agencies, no, of the NDRIMC ay yung maagap, no, mabilis, no, at maayos na pagtugon. Sa huling tala, umabot sa 36 ang namatay dahil sa insidente. Ang pinakauna na inactivate kumbaga ay the search rescue, no, Yes. and then eventually the retrieval, no, nitong ating mga kababayan doon na apektado, no. So nagsama-sama, no, local led by the Cebu DRIM office, no, and then yung mga national government agencies that are also involved sa search, rescue, and retrieval, no? Nandun syempre yung BFP, yung Bureau of Fire Protection. So they're leading the incident command post there. And then for the SRR, and then nandun din yung PNP, no, other men in uniforms. And then yung Philippine Army natin, ano, nandun din. At nagpadala na rin ng augmentation doon, no, yung 525th Engineering Brigade natin sa Philippine Army. Nagpadala na rin ng mga tao at gamitan doon, no. Sa usaping tulong, hindi lamang pisikal na pangangailangan ang tinutugunan ng ahensya ng pamahalaan. Again, health cluster, no, para sa mga medical na pangangailangan, yun yung ginawang pagtugon. And then DSWD also, no, for yung mga psychosocial services also. And then ganoon na rin syempre yung iba pang pangangailangan, no, which by the way, no, pati yung
private company, no, Yes. running the landfill, no, ay kasama din dun syempre sa may pananagutan at inaasikaso din nila yung ibang gastusin, no, nung ating mga biktima doon. So tulong-tulong, no, it's again a whole of a society approach na ginagawa natin. Naglatag na rin ng mga hakbang ang OCD para maiwasan ang katulad na insidente sa hinaharap. The DNR is part of the NDRRMC, no. So especially under the prevention and mitigation, no. So lahat ng mga environmental pangangalaga, no, sa ating kalikasan ay kasama sila doon. So pagdating dito syempre sa itong mga landfill, no. So there are certain standards that are being imposed, no, and that should really be strictly imposed, no, pagdating dito sa mga ganito, no, kasi nakita nga natin yung masamang epekto, no, kapag hindi maayos at saka hindi kumbaga ganitong may sakunang nangyari, no. So buhay ang naging kapalit, no. So napakahalaga na itong mga safety standards, no, that are run by or being implemented, no, by the DNR, and then pagdating pababa din, no, dun sa ating mga lokal na pamahalaan ay dapat talaga ipinatutupad, no. Isinama na rin ito sa prevention and mitigation aspect ng buong NDRRMC. In terms of specifics, kasi syempre mahalaga yun, syempre yung mga unang-una, pribado man ito or anumang mga tanggapan, no, napakahalaga yung trabaho ng mga safety officers, no, na kumbaga yun yung regularly nag-check ano ang mga dapat na gawin, no, nung bawat opisina, tanggapan, komunidad o kabahayan, ano, para specific ano ang gagawin. Pangalawa, syempre, yung mga ahensya natin, ano, mga ahensyang may kinalaman din dun sa pagpapa-implementa nung mga standards na ito, no, na dapat regularly yung checking, no, kung kailangan may mga sanctions yan, o mga penalty, no, dun sa mga hindi sumusunod, no, para at least kumbaga stricto mapangalagaan natin yung kabuhayan at saka buhay na rin talaga ng ating mga kababayan. Liban sa West Valley Fault, kasama na rin sa kanilang pinaghahandaan ang iba pang posibleng malalakas na paglindol sa bansa. Kasama yun sa sinasagawa, no? There's also a project of the JICA and the Philippine government para ma-update itong mga studies na ito, no? Kasi nabanggit mo nga medyo outdated yung mga numero doon, no, na ginagamit, no? So ina-update din yon. And then kasama na rin syempre na yung the big ones na, kasi yun nga, hindi lang itong West Valley Fault ang tinitingnan natin. Ang daming mga fault system, no, trenches sa buong Pilipinas na dapat pagplanuhan din. Kaya naman paalala ng OCD, kung mapapansin niyo, ano, ang ginagawa palagi, ano, year in year out, yung nationwide simultaneous earthquake drill. Doon sa ginagawa natin na every quarter, no, kumbaga napapanatili natin yung kamalayan, no, nung ating mga kababayan, no, na dapat meron tayong ginagawang paghanda. hindi lang din ito nakukulong sa dock, cover and hold. Ang dami na kasi natin kailangan gawin, no? Nakahanda kasi, kunyari, ang mga government agencies, nakahanda tayong responde. Pero syempre, dun sa implementation of the building code, no, national building code, structural code, naghahabol tayo doon, di ba? Kasama na syempre land use plan, yung mga ganun, maghahabol tayo doon. So may mga ganung mekanismo, no? In terms of mga mobile app, kung pag-uusapan, no, maraming mga na-develop, no, yung mga science-based agencies natin, no, like with the OST, meron yung mga Hazard Hunter PH, merong mga How Safe is Your House app, na doon pwede nating tingnan yun ng mga kababayan natin para makita mo more or less ano ba yung strukturang nandun ako nakatira o nagtatrabaho. So may mga ganong mekanismo tayo, no. At higit sa lahat, ang kamalayan ng publiko. Ang importante pa rin talaga, no, ay yung pinapataas pa din natin yung awareness ng ating mga kababayan, no. Kaya nga kung mapapansin mo, Angelique, no, ang mahal na Pangulo mismo, no, siya mismo meron siyang IEC or kumbaga Information Education Campaign communication, no, na mga materials, no, na sinasabi na yung paghahanda sa ganitong mga bagay, hindi ito ginagawa dahil nakikita lang natin papalapit na, di ba? It's really part of yung kumbaga araw-araw na pamumuhay, no, na kumbaga maging conscious tayo na ano ba ang mga hazards I'm exposed to. If that's an earthquake, di ba? Alam ko ba kung saan ako exactly tatakbo rito kapag nangyari ang lindol, di ba? Saan ba tayo pupunta for an evacuation center? Yes. So yung mga ganun kadetalyado sa tanggapan, bahay, komunidad, no, na dapat kumbaga pinag-uusapan hanggang sa bawat miyembro ng pamilya. Ang kaalaman sa tahanan ay pundasyon, ngunit ang kahandaan ng komunidad, pamahalaan at bansa ang tunay na sandigan sa oras ng kalamidad.
Ana Zamora, on assignment. Laging maging handa at alerto anuman ang peligro dahil mahalaga pa rin ang buhay kahit saan pa mang bagay. Magbabalik ang On Assignment. When they called my name last, tumalon ulit ako sa sobrang saya. And I'm so happy because it was the first time that the Philippines got the Absolute Winner Award or first place for this Olympiad. Kilalanin naman natin ang kauna-unahang Pilipinong pinarangalan sa 7th Copernicus Olympiad Global Round sa Amerika. Ang 9 na taong gulang na si Warren Wade Kasuga nakipagkumustahan kay Abby Macapagal. On Assignment. Madalas natin silang makitang tumatakbo, masayang naglalaro at pasiglang nakikipagkwentuhan sa mga kapwa nila bata. At gaya nila, ganon din ang 9 na taong gulang na batang nakilala namin sa Calapan City, Oriental, Mindoro. Makulit, playful, pero sa murang edad, iba din kong mangarap. Kaya naman, ang batang henyo ng Mindoro, kinilala bilang kauna-unahang Pilipinong pinangaralan ng absolute winner of the 7th Copernicus Olympiad Global Round sa Amerika. I'm Warren Wade Kasuga from Calapan City, Oriental, Mindoro po. I am currently at grade 4 and next I'm studying po sa Holy Infant Academy of Calapan. I developed a love for science because po I'm curious about where things come from. I want to understand how people were formed, what's our purpose in life, bakit may universe. I'm also fascinated by questions like whether alien life really exists and stuff like that po. Hindi naman nagulat ang magulang ni Warren dahil noon pa man, hilig na talaga nito ang mag-research at magbasa. Si Warren po, ever since the beginning na mag-aral siya is masipag po siya mag-aral. So, in terms po of support, lahat po ng financial and moral support binibigay namin sa kanya para ma-develop po lahat ng areas na kailangan niya i-develop. My family has been very supportive from the very beginning. Sinasamahan po nila ako sa contests ko po, whether local or international. And my father trains me depending on the subject I'm competing in po. Their guidance inspires me po to try my best in every competitions po. At nang tanongin namin siya kung ano ang kanyang paboritong subject sa eskwela, Before science po, mathematics po talaga ang aking favorite. I remember of the 72 national and international contests I've joined. About 50 po doon about mathematics. I still remember when I joined po last year in the Philippine International Mathematics Olympiad in Manila Hotel. I competed against I think 10 countries and ako po ang world champion po doon. So aside from science, mathematics is my interest po talaga. at ang batang henyo mula sa Mindoro nakarating sa kabilang panig ng mundo dahil sa kanyang dedikasyon at talino. So, ang 7th Copernicus Olympiad po was held in Houston, Texas, USA on January 21-26. And it was joined by 16 countries, including Philippines, USA, Brazil, China, Turkey, among other countries po. So before you can join in this global round, you need to pass the qualifying round. Yung iba ay may challenges sa visa processing, yung iba naman talagang hindi nakapasok sa qualifying round. So Warren's very lucky na napasok siya doon. So he prepared for every competitions by studying his lessons very well, answering many practice questions and review different science topics. Sometimes he's also using, or we are also using AI tools to strengthen the review process. So basically, nagre-review araw-araw, nagpa-practice araw-araw, and focus tuwing nagre-review. Gayunpaman, hindi naging madali ang laban para sa ating kababayan. We're asked to answer yung mga hard questions of science, which requires a thorough analysis po. As usual, almost all options seems correct, kaya po, I consumed all my time po to finish it. Kahit po kakaunti ka nakamiss sa loob,
I still consumed all my time reviewing all the questions and options kasi baka po meron pa akong na-miss. Kabado pa din po ako during the awarding. When they started calling the name and my name was not called, I felt so nervous. Then they called silver at wala pa din po doon ang name ko. From then po, I knew I already won the gold po. And when they called my name last, tumalon ulit ako sa sobrang saya. And I'm so happy because it was the first time that the Philippines got the Absolute Winner Award or first place for this Olympiad. At ang gabi-gabing pagsusunog ng kilay ay napalitan ng hindi matatawarang kaligayahan, lalo na ng kanyang magulang. As parents, syempre masayang-masaya kami. Kasi bibihira lang yung batang nabibigyan ng opportunity na makasali sa mga ganitong international competition. At at the same time, din lang yung manalo ka ng absolute champion, yung talagang number 1 dun sa napakahirap na competition. Ang sunod po niyang contest will be held in London. I think by July po yun. And then sa New York naman po, meron din po siyang contest by August. With regards po sa preparation sa contest, as of now, hindi pa po kami nag-prepare o hindi pa po kami nag-review kasi medyo matagal pa naman po yung July. So maybe 1 or 2 months before the contest, we will start reviewing. At ang pangarap ni Warren ay pangarap niya rin para sa kanyang mga kapwa-batang Pilipinong mag-aaral. Ang kanyang mensahe, My message to my fellow students is from the letters of my name po. W-A-D-E or Wade. For W po is work hard, keep studying, and stay curious. For letter A po, always pray to God for guidance. For letter D, don't be afraid to try and always dream big. For letter E naman po, enjoy life and make sure to have hobbies while you are learning, like playing online games or doing what you enjoy. Work hard, always pray, keep on trying, and enjoy life. To my mom and dad, thank you so much po for giving this opportunity to join this international science contest. Thank you for your love and support. For without your support, I will not be able to perform well. Thank you for teaching me, pushing me, and believing in me. Mahal na mahal ko po kayo. To my teachers and principal of Colin Pan Academy of Calapan, thank you. Your guidance and quality education gave me this confidence to face and excel among other nationalities. Thank you for the support, and I'm very proud to represent their school. isa lamang ang kwento ni Warren sa mga patunay na sipag, tiyaga, disiplina, at suporta at gabay ng mga kaibigan, paaralan, at pamilyang magiging daan patungo sa inaasam nating tagumpay. At si Warren Wade Kasuga, patunay na sa bawat panahon, may magsisilbing inspirasyon para sa bagong henerasyon. Abby Makapagal, On Assignment. Susunod sa On Assignment. Actually, nakakatawa. Nagsasabi pa sa akin yung followers ko na, Sir, Kobe, meron na kayong 50,000 followers, 70,000, etc. hanggang sa almost 100K. Hindi ko kasi pinapansin. Parang ako, focus lang ako sa ginagawa ko. Kaya hindi ko ina-expect na magbo-boom ang page namin ng ganun. Kumusta na ang inyong mga alagang hayop? Paano kung mas vain pa sa inyo ang inyong fur baby? Selfie dito, selfie doon. Yan ang hobby ng doggy na si Kobe, na ngayon ay isa ng online celebrity. Mas kilalanin pa natin si Kobe at ang kanyang fur daddy na si James kasama ni Marco Mucho. On Assignment. Nang mauso ang mag-post ng videos online, trending at agad kinagiliwan ng mga netizens ang iba't ibang viral videos ng mga alaga nating pet sa social media.
At dahil sa overloading cuteness ng ating mga alagang feeling celebrity na rin ngayon, nagkaroon sila ng malaking parte hindi lamang sa internet kundi pati na rin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. In fact, maraming content creator na rin ang sumasabak sa pagpo-post ng kanilang mga fur baby sa iba't ibang social media platforms. Pero, nakakita na ba kayo ng isang aso na nagvo-vlog ng sarili niya? Meet Kobe, isang poking golden retriever na mahilig na mag-video sa kanyang mga ginagawa. Nakadikit ang kamera sa laruan ni Kobe at ito ang madalas niyang pinaglaruan kaya naman madalas huling-huli on-cam ang kanyang mga activities with his family. Hello, I'm James Etchano. I'm a nursing assistant at Asian Eye Institute. My pages, our minamanage kong pages, Kobe Kapoge in all platforms, YouTube, Instagram, Facebook, and TikTok. Actually, hindi siya Kobe Kapoge eh. Para our first name is actually yung kennel namin mismo, Raj Golden Kennel. Later on, nakikilala si Kobe. Ang lagi sinasabi ng mga nanonood sa amin, ang Pogi ni Kobe. Then, yung misis ko nag-decide, ginawa niyang Kobe Kapoge, Poge talaga. Para medyo daw catchy. Sabi ko, okay, sige, palitan mo. And then yun, makilala na yung page ka as Kobe Kapoge. Hindi inaasahan ni James na magiging instant celebrity with higit pa 100,000 followers ang kanyang mga alaga dahil kinukuhanan niya lang umano noon ng video si Kobe para ipadala sa kanyang asawa na isang OFW. After that, nagkameron kami ng sponsorship, na-interview ko sa national TV, ganito. Ayun, parang yun, dun nag-boom. Tapos hanggang sa napapansin ko, actually, nakakatawa. Nagsasabi pa sa akin yung followers ko na, Sir, Kobe, meron na kayong 50,000 followers, 70,000, etc. hanggang sa almost 100K. Hindi ko kasi pinapansin. Parang ako, focus lang ako sa ginagawa ko. Kaya hindi ko ina-expect na magbo-boom ang page namin ng ganon. Parang siguro by grace of God. Yun na yung gumagawa ng way. Isa lamang ang kwento ni na James at Kobe sa napakaraming istorya ng tagumpay na dumating nang hindi naman inaasahan. Kailangan lamang maging porsigido at determinado upang magpatuloy sa landas na nais nating tahakin. Message ko siguro, treat your pets well. Less than 10, 15 years lang naman ang buhay ng mga yan. Treat them well. Be responsible enough na hanggang sa pagtanda nila nandyan ka. Kasi as for my personal experience, parang mayaman ka man, mahirap, may pagkain ka o wala. Hindi ka titingnan ng aso as kung ano-ano ka. Minamahal mo sila, they will give you back the love 10 times. Unconditional love. Only dogs can give you unconditional love. Kaya huwag niyo sukuan, be responsible enough for them. Hanggang sa pagtanda nila, hanggang sa makatawid nila, nandyan kayo. Nakaka-good vibes kaya ang kapalaran naghihintay sa atin ngayong Year of the Fire Horse? Yan ang balitang hatid ngayong Chinese New Year ni Ana Zamora on assignment. Sa bagong taon, kasama sa inaabangan ng marami ang swerte ng bawat Chinese zodiac sign. Ano nga bang sinasabi nito tungkol sa inyong kapalaran ayon kay Feng Shui expert Johnson Chua? Kasi ang rat po, number 1 kalaban po ng horse. So we need to be more careful lang po in terms of conflict, backfighters, okay? Tsaka medyo kalaban po natin yung taon, dapat po wag tayo masyadong sugod lang ng sugod sa mga decisions natin, wag tayo masyadong maging impulsive. And also maging maingat po tayo sa mga traitors and backfighter. Pagdating po natin sa mga travel, maging maingat din po tayo sa pagdating sa accidents. Kung babala ang hatid para sa mga Year of the Rat, siya namang swerte para sa mga ipinanganak ng Year of the Ox. Para naman sa mga Year of the Ox po, for the year, okay, pwede po natin sabihin na kasama po kayo sa mga swerte. Kasi nasa top 3 animal sign po ang Ox. We can say naman na this year po, it's a good year, especially in terms of network, connection, and support po. No? Malakas din po yung taon na to in terms of convincing power. Kaya kung meron kayong mga pinaplano for the year, dapat mas more i-push nyo po siya. Okay? Gamitin nyo po yung influence power nyo po para mas more marami po makinig sa inyo, mag-follow, mas lalo na po kung kayo po yung nasa side ng marketing. Para naman sa mga Year of the Tiger,
po, this year po, malakas din po ang network and connection kasi kaibigan po ng tiger ang horse. So you can expect a lot of opportunity and added resources. Pero dapat po maging maingat lang po kayo sa mga pagdating po sa harmony, misunderstanding, at saka mga gossips. Kasi minsan po hindi maiwasan ng tiger na minsan nasasama po tayo sa mga problemang hindi naman po sa atin. So wag lang po tayo maging matangled sa mga problemang mamaya medyo sinasama lang po yung pangalan natin. Rabbit naman po for the year is the number 1 animal sign po na medyo ma-expect po natin for the 2026, okay? So there's a lot of good opportunity, money luck, and also malakas din ang network and connection. So medyo samantalin po natin yung panahon ngayon na para kapag meron kayong mga pinaplanong target goal, especially for the career, medyo pwede kayo maging productive. Or sa negosyo, may mga signs of expansion. Sa mga Year of the Dragon naman na isa rin sa mga top 5 animal sign, We can expect na maganda po yung taon ngayon pagdating po rin also sa mga business or mga signs of mga level up, okay? Para sa mga nasa career na mga dragon, chances po meron kayo ma-expect na mga promotion or recognition. Pero pagdating naman po sa business, wag lang po tayo masyado magmamadali po na mag-start ng something new. Mas more focus ka siguro mag-focus sa expansion or growth, okay? Wag lang tayo masyado padalos-dalos sa mga decisions natin. And partly sa mga dragon, ingatan nyo lang po yung inyong emotions. may paalala rin ng feng shui expert tungkol sa pagkontrol ng emosyon ng mga Year of the Snake. This year, okay rin po ang ating career luck or business luck, pero dapat po mas more practice natin stability ng emotion natin. Meron kasing tinatawag na sickness charm or sickness star ang mga Year of the Snake. We need to be more careful, especially sa health. Huwag po tayo magpapadala sa emotion natin at medyo dapat po mag-health routine check po tayo pag panahon this year. At para naman sa mga katulad kong Year of the Horse, Ang mga Year of the Horse po kasi, kapag sarili niyo pong taon, mas mataas po yung conflict energy. Malakas ang power, but sometimes kasi power can also backfire to us. Okay? May power kayo in terms of influence, may power kayo in terms of prosperity, may power kayo also to encourage more people na sumunod sa inyo. Kaso dahil maraming mata nakatingin sa inyo, mas marami rin po mga inggit, naninira, or conflict na pwede rin tumama sa inyo. Kaya maging maingat po tayo sa mga mga case problems, lawsuits problems, and also maging maingat po tayo sa pag-handle ng ating pera. Kasi this year po may mga signs of money loss, mag-ingat po tayo sa mga scammers or wrong investments. posible ring umulan na maraming opportunity para sa mga Year of the Goat. Maraming opportunity and malakas din kanilang influence and power. So may added power and authority. So in short, magagawa niyo po yung mga matagal niyo ng mga pinaplano. This year is the right time, okay? The right opportunity para ma-execute sila. Although sa mga Year of the Goat, maging maingat lang po kayo sa pag-trust issue, okay? Pagtiwala po sa mga tao dahil medyo prone din tayo maisahan, maloko or maabuso. Ito rin ang paalala para sa mga Year of the Monkey na tulad ni na Ding Dong Dantes at Alden Richards. May mga good in terms of opportunity based on sa mga network and connection. Okay? Pero pagdating sa pera, maging maingat lang po tayo. Maging maingat din po tayo pagdating sa mga pagtiwala sa mga tao kasi may mga signs ng robbery star at hindi lang po pera ang ninanakaw, even pati tiwala po natin. Sa mga Year of the Rooster naman, For this year po kasi, medyo mix po yung energy luck natin. May mga signs of good opportunity, okay, in terms of creativity. May mga magagandang plano na pwede pumasok sa atin. Kailangan lang natin i-take yung execution. Pero maging maingat kayo pagdating sa emotion, sa temper. Kasi medyo prone po tayo sa mga case problem, legal lawsuits. Okay, mas lalo na pag hindi nyo po nakokontrol yung emotions nyo, especially in terms of temper, tsaka pagiging impulsive and tactless sa mga sinasabi po natin. sa mga Year of the Dog, So medyo expect po natin yung mga opportunity based sa mga ating mga resources, helpful people, and good support. Although medyo maging maingat lang po tayo pagdating po sa mga decisions, okay, tsaka also sa pagdating sa emotion po natin. Mag-iingat ang mga Year of the Dog sa mental stress, okay, kasi medyo prone po tayo sa mga health problem related to mga mental, headaches, okay, or medyo also pagdating din po sa emotions din po natin. at sa mga Year of the Pig. Although malakas po ang Year of the Pig po pagdating sa network and connection para sa year ng 2026, so gamitin lang din po natin yung opportunity natin para mas marami tayong ma-meet ng mga helpful people na pwede makatulong especially sa inyong career o sa inyong negosyo. Pero maging maingat lang po tayo sa tiwala kasi meron din po tayong sign ng robbery star this year, so dapat po mag-ingat tayo sa mga trust issue, okay, sa mga pwede po manloko sa atin o mang-scam po sa atin. Paglilinaw din ng eksperto tungkol sa paglalagay ng pera sa likod ng cellphone. So isa pong medyo kailangan po nating ayusin lang po yung ating paniniwala ron. Ang pera po, number one po, hindi po siya magiging as lucky charm.
never din po siya magiging simbolo, okay, ng lucky charm. Ang pera po is a tool na ginagamit po natin sa pambili po ng ating mga daily needs, okay, at saka pambayad po natin sa mga ating mga bills, no? So in short po, yung paglalagay po ng 50 pesos is because of sinasabi po nila, it's a red something, okay, para daw for good luck, and pwede naman kayo maglagay kahit na red na art paper or something, no? So just a symbolism. So ngayon, may nagsasabi naman po na wag daw tayo maglalagay kasi over fire, baka daw masunog, so hindi naman din po siya totoo, okay? So like tulad nga po sa akin, naglagay ako ng 1.5 sa loob ng phone ko. Ang purpose ko lang po doon kasi pang emergency purpose ko, every time pag meron akong kailangan, at least meron akong pera pwede ko rin magamit. Sa mundo ng feng shui, energy flows where attention goes. Kaya importanteng maging maingat, lalo't nasa kamay pa rin ng bawat isa ang direksyon, desisyon at kinabukasan. Ana Zamora, On Assignment. Bilang miyembro ng ating lipunan, mahalaga magkaroon tayo ng kaalaman pagdating sa mga balita at usapin ng bayan. Kasama na mga tagapagbalita ng pambansang telebisyon. Ako po si Maan Macapagal. On Assignment.